Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung posibilidad ng INC magrarally ulit para manawagan na ayusin ang problema sa yung BICAM report na blanco. Mayroong vlog ni Ako Kabibig, isa sa mga paborito kong DDS vlogger. Yan ang topic niya. Okay, pakinggan natin itong kanyang vlog at bigyan natin ng reaksyon. Ano yung possibility na another INC rally para manawagan na ayusin, sagutin ang issue sa sino nag-fill in the blanks sa blank BICAM report. Totoo kaya na mag-rally ulit ng INC? Sabi ng mga ilang netizen or sabi ng mga ilang na sana mag-rally ulit ang INC para may magtapok-tapok na daw ang lahat ng tao dahil sa BICAM report na inilabas si Pangulong Duterte. Ito na daw ang dapat din natin itong bigyang pansin kasi kahit INC members ka man or hindi ka INC members, lahat apektado. Kasi pera ito ng taong bayan, nagbabayad lahat ng tax. Panawagan ng mga ilang netizen na sana mag-rally ulit ang INC. Pero sabi na isang netizen, mag-rally man or hindi mag-rally ang INC, kung merong rally na tungkol sa BICAM or tungkol na i-impeach daw si BBM, sasali na yung ibang taong walang pakialam noon. Kasi iba na daw ang nangyayari ngayon, ay eto pa kabibig ha. Gulat na gulat ang mga netizen. Kasi akala ng mga netizen, walang ebidensyang inilabas ang Senado. Nabuking ang Senado mga kabibig. At alam nyo ba, ang video ito ay na-delete na pala. Pinadelete, dinilit. Basta ewan kabibig ha. Trending ngayon itong video kung saan naglabas ang Senado ng ebidensya na blanco ang BICAM report. Naku! Sino kaya ang naglabas? Sino ang mananagot? At si Congressman Ungab, pupunta na sa Supreme Court. Kakasuhan na niya ang dapat kasuhan hinggil sa BICAM report. No, kasama kaya si Grace po, si Martin Romualdez, at si Saldico, at si Chis Escudero, at iba pang mga pumirma. Naku po mga kabibig, marayatang malaking gulo ito mga kabibig kung hindi ito mapipigilan. At si Bongbong Marcos. Okay, punta tayo sa posibleng rally ng Iglesia ni Cristo. No? Yung last week, kaibigan ko na member ng Iglesia ni Cristo, nakabase sa Metro Manila, palaging tumatawag sa akin. At itong huling tawag niya, last week lang, sabi niya, Brad, may posibilidad magrarally ulit kami, mga Iglesia ni Cristo. Hindi pa pumutok itong balita ng itong blank items ng BICAM noon. Magrarally pa kami. Pinaghahanda kami. Sabi. Ganun ba? Sabi ko, maganda. Ang naisip ko, pwede magrally sila after election. Bakit? Kasi sa ngayon, dahil umiiwas ang mga politiko, yung re-election bid nila, natatakot sila na hindi sila makakuha ng endorsement ng iglesia. Kaya biglang tumahimik yung impeachment. Mamaya may ipanood palabas akong video sa inyo na nagre-reklamo na yung mga complainants at endorsers. So, walang gumagalaw. Yung mga tatlong impeachment complaint, walang umuusad. Dahil sa epekto ng INC rally. Congressman Abante, nagpahayag, sabi niya, hindi na namin pag-uusapan ang tungkol sa impeachment hanggat hindi matapos ang eleksyon. So, anong ibig sabihin nun? Umiiwas sila sa posibleng yung re-election nila. Ang laking mawawala sa isang kandidato. Yung number of Iglesia ni Cristo na vote sa isang district. Importante yan. Lalo na kung dikit ang labanan. Kaya ang nakita ko next na rally ng Iglesia after election. Kasi nakikita ko,
isusulong na ng mga kongresista ang impeachment complaint ni VP Sara after election. Madali sa kanila ang pagkuha ng 103 signatures. Kahit matapos na ang 19th Congress, once na na-endorse ang impeachment sa Senado, tuloy-tuloy na yun. Yun ang naiintindihan ko, correct me if I'm wrong. Sana hindi tuloy-tuloy. Sana na ang impeachment complaint na na-aksyonan niya yung 19th Congress ay invalid na sa 20th Congress. Kailang sa naintindihan ko, pwedeng ituloy sa 20th Congress. Kaya, nakikita ko, pag ituloy ng mga kongresista na iakyat ang impeachment laban kay VP Sara after election, yun, posible mag-rally na naman ang Iglesia ni Cristo. Kaya, yun ang nakikita ko. Sa ngayon, tungkol dito sa blank item sa BICAM, I think there's no need for the Iglesia ni Cristo na mag-rally. Kasi, gumagalaw na sina Congressman Ocab, Attorney Vic Rodriguez at iba pa, at isasampa na ito sa Korte Suprema. So, yun ang tamang aksyon sa Korte Suprema. Ito, paano ito yung balita tungkol sa ano? Isang linggo matapos sabihing hinihintay niya ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Walang tugon si House Secretary General Reginald Velasco sa araw-araw na pagtatanong ng Yan. media. Natulog Kaugnay na. ng kahihinat na ng mga nakabimbing reklamo sa kanyang tanggapan. Sa huling panayam sa House official noong January 14, ang 4th impeachment complaint umano ang hinihintay niya upang maaksyonan na ang mga naunang inihaing reklamo. Pero dismayado na ang ilang endorsers at complainants sa kawalang aksyon ng Office of the Secretary General. 2 linggo na lang kasi ang nalalabi at muling magkakaroon ng break sa sesyon ang Kamara. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga endorser ng ikalawang impeachment complaint, naniniwalang malaki ang epekto ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. Matatanda ang ipinahayag ni PBBM na pag-aaksaya lamang umano ng oras ang pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Ito ay actually disservice sa naunang tatlong impeachment complaints. Tingin natin naging crucial factor talaga dito ang remarks ng nakaupong Pangulo. Okay. Knowing na So, yun na nga. Ang remark ng Pangulo na wag ituloy ang impeachment, sinuportahan ng Iglesia, nagrally sila, ito na nagbunga. Wala munang usaping impeachment hanggat hindi matapos ang eleksyon. After election, ibang kwento na yan. Okay, mga kaibigan, gusto ko kayo ulit pasalamatan sa inyong panonood sa ating mga videos. Ang income sa channel nito ay nakakatulong sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay po tayo ng libreng yero at pako para maayos nila ang mga sira-sirang bahay or makapagpatayo ng bagong bahay. Kabilang kayo sa pagtulong nito, panoorin ang video na ito. Jackson mo ni siya ang gabalay nga kuan na siya nagporma siyang balay o akong duolon kay akong pamutanon. Gabalay ka kol. Oo, balay lagi ko diri kay Oh, kapoy kay ning magluon ta. ay galoon ra day ka kol. Oo, luon ra ko sa akong ugangan. Si imong ugangan. Oo. Oo, so Wala ko kung nga mo balay na lang ko. Lisod ka ko balay. lisod nga way balay. Lalo kay ako pataga ko giron Ay, oo. sa kuan. Hinabang Oo. Lagi. So, pila na ni kadlaw kol sa imong pagtukod ani nga balay? nga kuan ni tulo na kaadlaw. Tulo na kadlaw. Oh, so munang gipormadaan ang kuan para sa atop. Oo, Maani ma-forma ko na ni ugma. porma na ugma. Para ato pa na Oo. So, kuan na gid siya. panghakot pa kung kuan mo. Mga Oo, pangakot pa kag mga kahoy. Pambira na din ang motor. Imong motor na lang ang imong gikargahan. So kay layo na dito na ubos. Ay, dito na sa ubos makuha. Dito na ubos puhaon ang kahoy. Oo.
na may makuha niya sa dool. Wa na makuha da sa duol. Layo na. May nasad kay dunay motor nga maka kargahan makapakuan. Pangbirahon na lang yun kay Ay, oo. nagwanta lang yun. Salamat tayo tanig na. Oo. Tagaan ta ginabang ani. Oo. Sa ayer. Oo. Kay naghuno na ka kol kung buwan kanang unsa man kuan nimo ani kol kanang plano na gid ka ugma nga kung ano na nimo kay magdali-dali lagi ka magbalay. Oh, ka dali ang gani nako ni kay kuan gyud gluon ra man gud lagi ko. Naman ang gadalion ako kuan. Oo. Mga porma. Oo. Lagi ba? Kasi nindot siya kay daan na ka nakapurma. Oo. Magani ani ma kuanan gyud ni uma. Oo. Eh dagan pa tong kahoy nga akong gakoton. Dagan pa nga kawin ni mga kuton. Oh. Oo. Maayo na kol nga natay balay ba? Oh, mas ma ayo gyud ang naantay balay kay sa muluon ta. Oo. Ay lisod nga may balay. Lisod gyud. Oo. Lagi. Oo. Marata kal, salamat. Sige. Matagaan ka o giro kay na naman kay gipormadaan nga balay. Oo. Salamat. Oo, sige.